I am loud and clear before we proceed. Ayan, so may nagtatype na watching from Hong Kong. Ayan, so syempre shout out sa lahat ng mga nandito right now sa ating Project High community. So ngayon pa lang, syempre, congratulations. 'Di ba? Congratulations kasi nag-decide ka na maging part ng community natin right now. Kasi as you can see, yung event natin, 'di ba, from Meet Your Future, trainings, 'di ba? Talagang pinag-isipan po 'yan ng community natin, ng mga councils natin dito sa Project High para lahat tayo is talagang matulungan mas mabilis yung result. Syempre, it's my privilege. Ayan, so shout out sa lahat. It's my privilege actually na isa po ako sa magho-host ngayon sa ating event. So the Perfect Edge VIP presentation. So syempre magpapakilala po muna ako bago ko makalimutan. Ayan, so by the way, I'm Jessica De La Cruz and isa din po ako sa mga OFW na natulungan ng community natin sa Project High, 'di ba? And right now, 'di ba? So kung ikaw right now isa ka ding OFW or even empleyado, estudyante na gusto mo rin mabago yung takbo ng buhay mo, then you are in the right community. Tama ba? And syempre maraming mga nagtataka, ano nga ba yung event natin right now? So ano nga ba yung meaning ng The Perfect Edge VIP presentation? So shout out sa lahat ng mga naka-VIP na po dyan. 'Di ba? So dito nyo po mas makikita or mas maiintindihan ano nga ba yung edge nyo once na ikaw right now naka-VIP ka na. And syempre sa mga new digital partners natin at saka sa mga, alam mo yun, hindi pa naka-VIP, it's okay. 'Di ba? As long as you are dreamer, katulad ng community natin, katulad namin na talagang gusto mo rin yan ma-achieve. Later on din, pakinggan mo, mag-focus ka. 'Di ba? Mag-focus ka sa event natin kasi isa po sa mga mentor, credible mentor natin yung mag-e-explain ano nga ba yung edge or benefit mo once na talagang nakapag-VIP ka, na complete mo yung VIP mo, and paano ka ba talaga mas kikita pa ng malaki. So ayan, shout out sa lahat. I know for sure you guys are all excited sa event training po natin right now. Syempre, this event or this training, meron din po tayong mga sharer mamaya. So may mga at least 2 sharer po natin na at least 2 sharer po tayo mamaya na magpapatunay, 'di ba, gaano nila na maximize yung VIP na meron sila right now. So doon pa lang mas mai-inspired kayo paano nila nagawa, 'di ba? At paano nag-materialize sa kanila yung result because of this VIP. Ayan. So shout out. Ayan. So ngayon pa lang pasalamatan po natin syempre yung Project High, yung mga councils natin, of course, CVO Mentor Joseph Lim, our President Mentor Don Bade, and Vice President Mentor Sandro Carlos. Diba? So ngayon pa lang pasalamatan natin, and of course, mga councils na bumubuo ng Project High na talagang, alam nyo, pinag-iisipan po talaga nila yung mga event para mas lalong lahat po tayo, kahit part-timer ka man right now, talagang makakasabay ka this year 2025. Sabi nga nila, 'di ba, Rebirth 2025. Ayan. So syempre, thank you so much Project High community, and of course, hindi ko na po patatagalin pa dahil I know for sure you guys are all excited sa event natin right now. So sabi ko nga, kung may ginagawa ka ngayon, 'di ba, i-stop mo po muna 'yan, 'di ba? Mag-focus ka po muna sa training natin kasi I know for sure marami ka po ditong mas maiintindihan, marirealize ano nga ba yung importance or edge mo once naka-VIP account ka. So syempre, yung mentor, like what I said a while ago, yung mentor po na mag-training po sa atin is one of the credible, 'di ba, mentor na mag-represent, mag-e-explain ng VIP presentation. So actually, isa din po siya sa mga car achiever ng community natin dito sa Project High. Isa na din po siya sa millionaires maker ng community, and of course, one of the global ambassador ng ating company. So without further ado, please give him a billions of virtual clap to Mentor Kevin Gonzaga. Yun, thank you so much. Ayan. Thank you so much, Miss Jeka. Ayan, so ang galing naman ng host natin. Anyway, kanina pa lang sa unang bungad pa lang, no, na-mention na kaagad ng ating host, no, ano ba talagang pinakamangyayari today. Ayan, thank you so much. Napakagaling na host natin. And kanina, while nagtatype po dito, no, na-excite lang po ako at the same time kasi nga
Sobrang dami po. Sobrang dami kong nakikita ng mga leaders natin from not only from here sa Pilipinas but from different countries po. Sobrang dami pala nito. Okay, pa-type naman kung saan lugar po kayo ngayon na nanonood. Ayan. So nakaka-excite. Now before I start, ayan kasi actually we've been doing this training for a couple of weeks now. Medyo matagal na po natin ginagawa yung ganitong klaseng trainings. This started, kung hindi ako nagkakamali, this January. And last January lang po, and sobrang dami pong natulungan. Kasi sa totoo lang, a lot of you here, the main reason bakit po nandito, yung bawat isa sa inyo po na nandito, is gusto mo talagang ma-maximize yung business po ninyo. Tama? So for most of you, since gusto nyo maximize talaga, okay, yung negosyo po natin, syempre gusto po natin maisagad yung ways of earning. And dami nagtatype po, from Zambales, from Israel. We have leaders watching from Pasig, from Abu Dhabi. So kitang-kita po talaga no, yung support ng bawat isa syempre sa ating community. Ako guys, sobra akong na-excite no. I'm so excited kasi syempre ako for the past couple of years, by the way, pakilala lang po ako no. Di pa ako napagpakilala. My name is Kevin Gonzaga. Ayan, wait lang po, hinayos ko lang yung slides ko. So I've been in the business for medyo matagal-tagal na rin po ako sa ganitong klase ng business. Kaya if you're asking me kung credible po ba ako na magtuturo ngayon, today, so I would say yes. Kasi bakit? Matagal na po ako dito eh. Medyo, gano'n na ba ako katagal? Wait lang, nakikita po ba yung slides? Ayan. Saglit lang po, no? Okay. So, ayan, yes daw. Alright. Saglit lang. Alright. So, matagal na po ako sa ganitong klase ng industriya. More than a decade na po ako sa ganitong klase ng industriya. Kaso nga lang, nung time na nag-start po ako, syempre, may mga questions po tayo, no? By the way, pakilala muna ako. My name is Kevin Gonzaga. I've been in the business for the past 12 years. So, kung tatanungin mo ako, matagal na ba ako sa ganitong klase ng industriya? Yes, matagal na po ako sa ganitong klase ng industriya. So, 12 years is medyo matagal-tagal na rin po. And napatunayan ko sa sarili ko na pwede po talaga magbago yung buhay mo sa industriya po natin. Kasi a lot of you are asking, no, pwede ba magbago yung buhay ko dyan? Talaga bang makukuha ko yung pangarap ko dyan? Correct? So, here's the perfect explanation, itong training natin today, kung paano nga ba mas mapapadali yung pag-abot ng mga pangarap na yon, yung pagkuha ng mga pangarap na yon. Correct? Kasi most of you na nandito, maybe some of you are asking, paano ko ba ma-maximize yan? Ano ba talaga yung pinakasikreto para ma-maximize ko po yan? Correct? So, I've been in the business for the past 12 years. Millionaires Club member na po tayo. Actually, ito, papasadahan ko na lang po yung mga naging results ko po. No? I was able to earn 6 digits sa ganitong klase ng business. Actually, ang pinakamalaking kinita ko, 6 digits in 10 days. So, masarap po ba kumita ng 6 figures? Masarap po ba kumita ng kalahating milyon? Okay? So, ang pinakamalaking kinita ko was 500,000 in a span of 40 days. 40 to 45 days kasi nag 300,000 muna, tapos after that 500,000 naman. I was able to buy 2 cars sa ganitong klase ng business. So nagkaroon din po tayong sariling kondo, and I was able to travel sa ganitong klase ng opportunity po na meron po tayo. So actually I've been to 24 different provinces sa Pilipinas, and nakapag-international din po tayo. Pero hindi yan ang topic ko. Okay? Ang pinaka-topic ko is ako before. Correct? Ito yung itsura ko dati. So maybe some of you nakita, dami nagtatype, ang sarap ng result, congratulations, ang lupit naman ng mga naging resulta sa'yo sa ganitong klase ng business. Pero I started, ito po yung tsura ko. Okay? So nung nagsimula po ako sa ganitong klase ng opportunity, marami nagsasabi na, kaya mo ba talaga yan? Kasi ako mismo, sa mga panahong to, ito yung panahong member na ako pero duda pa rin. In short, dumating ba sa point na member ka na pero parang duda ka pa rin? Kung may mangyayari ba talaga sa iyo sa ganitong klase ng opportunity? Ako po, nangyari po yun sa akin. Ibig sabihin, dumating talaga sa punto na kahit member mo, duda pa rin ako. Correct? So, bakit naman ganun na member ka na tapos saka ka pa nagduda? Kasi guys, habang, ginagawa ko yung business, lagi ako napatanong, lagi ako napapatanong sa sarili ko na sila, bakit ang bibilis ng resulta nila? Especially top leaders, especially yung mentor ko, yung nag-guide sa akin, bakit ang bilis ng resulta nila? Tapos parang ba't parang ang bagal? Alam mo yon, yung parang, paano nila nagagawa yun? Na in a span of ganito, ang bilis kaagad ng resulta, in a span of ganito,
nakabili ka agad ng sasakyan, tapos nakita ko pa yung sistema, parang ang hirap yata. So, malaking question mark sa akin yung mga bagay na yun. Kasi bakit? Ako po, hindi lang po pagiging baliw yung pinapagana ko. In short, nung ginagawa ko po yung ganitong klase ng business, engineering student po ako. So, kahit pa paano, may pinag-aralan, nag-iisip din. So, I always, kapag nag-risk ako sa isang bagay, laging calculated risk kasi 'di ba engineers, talagang nagko-compute. Tinitingnan muna kung okay ba yung ganitong klaseng plano. So in short, ako din sa buhay, gusto ko planado rin. So just so happen na nung nag-join po ako, nag-start po ako sa ganitong klase ng business, parang medyo wala sa plano. Alam niyo 'yun? Alam mo yung parang medyo hindi yata to yung plano ko. Nung time na nakita ko to, alam mo yung parang na-push ako na if it happened to them, baka pwede rin sa akin. Nagets nyo? Pwede rin mangyari sa akin, pero unplanned yun. In short, I was moved by stories. I was moved by visions. I was moved by a lot of things na sabi ko kung sila nga nagawa nila, hindi kaya ko rin yan. Kaso nga lang hindi planado. Correct? So habang ginagawa ko yung business, I have those self-doubts sa sarili ko kung talagang, kikita ba talaga ako ng malaki dito? Correct? May ganong ano ba? May ganong ano ka ba sa buhay mo na kikita ba talaga ako diyan? Yayaman ba talaga ako diyan? So nung time po na to, okay? Nung time na yan, I have those self-doubts. Pero kaso nga lang, ginagawa ko na siya eh. And nung ginagawa ko na po siya, yung ganitong klase ng business, mapangarap talaga ako. Correct? So I have questions for you. Ikaw ba yung taong mapangarap at malakas ang loob? Kasi if you're saying to me right now, na para maging successful ako sa ganyang klase ng business is kailangan may pera ako, you're wrong. You know what? I started, wala po akong pera. Okay? Nagsimula po ako sa ganitong klase ng business, wala po akong pera, wala po akong kapital na malaki. So in short, student po ako nung time po na yon. Father ko used to be a tricycle driver, mother ko po walang trabaho, 4 kami magkakapatid. Ako yung panganay sa 4 na magkakapatid, pressure hindi. Sobrang pressure. At sobrang nakaka-pressure. Kasi bakit panganay ka eh? Anong sabi sa akin ng parents ko, anak, ikaw mag-aaral mabuti para pag nakapagtapos ka, ikaw na bahala sa 3 mo pang kapatid. Correct? Can you imagine the pressure that has being, na binibigay po sa akin? So, nung time na yon, akala ko sa sarili ko, kailangan ko ng malaking kapital or kailangan ko ng malaking puhunan in order for me to start. Yun pala mali po ako. Bakit? Ang kailangan ko lang naman po pala talaga, maging mataas lang yung pangarap ko at malakas yung loob ko. So napatanong ako sa mentor ko, mentor, mataas naman pangarap ko. Malakas naman loob ko. Nag-start naman ako. 'Di ba? Kinapitalan ko naman. Nagsimula naman ako, correct? Kaso nga lang, bakit hindi ko pa nakukuha? Correct? Bakit hindi pa ako nagsasucceed? You know what guys? Not until I discovered the perfect edge. So, sabi sa akin ng mentor ko, wala naman actually sikreto. Merong lang sistema. Sabi ko, ano ba talaga yung sistemang yan para kumita ng malaki? Ano ba talaga yung sistemang yan para, makuha ko yung pangarap ko? Kasi bakit? Gusto ko nang makuha yung pangarap ko nung time na yon. Kaso nga lang, kasi syempre pressure na rin, may mga umaasa, and syempre may mga expenses po tayo. Hindi pwede that you're venturing out into something tapos puro palabas yung pera. So medyo napapaisip na ako nung time na yon. Nasabi ko, kailangan ko kumita ng malaki. Ano ba talagang sikreto niya? Alam mo kung sabi sa akin ng mentor ko, mag-multiple accounts ka kasi. Okay? Mag-multiple accounts ka. Mag-31 accounts ka. You know what? Sabi ko, ano ba yung multiple accounts na yan? Ano ba yung kailangan kong gawin para matapos yan? Simple lang, yung kinuha mong accounts, ito ang katumbas nun. Kasi isang account lang po yun eh. Kasi working student ako eh. Wala po akong pera, wala akong pangkapital na malaki. Ginawan ko pa ng paraan yun para matapos ko yung multiple account, yung isang account ko na yun. So in short, tapos sabi ko pagdadagdagin na naman ako kasi bakit guys? Nung time na pinapadagdag ako ng mentor ko, hindi ko alam kung parehas po tayo, no? Pero ako ganito ako. Alam mo kung anong thinking ko nung time na yon? Pinapadagdag mo lang naman ako kasi bakit? Kikita ka eh. Tama mali. Nung time na yon, mali pala yung ganong klaseng mindset. Alam mo kung ano sabi sa akin ng mentor ko? Yes, kikita ako isang beses kapag nag-multiple accounts ka. Pero after that, the rest of the income, sa'yo na yun mapupunta. After that, ikaw nang kikita ng malaki. Correct? Kasi nung time na yun, I was thinking, sabi ko, bakit ba ako pinupush nito ng pinupush na mag-multiple accounts? Kasi hindi ko talaga magets eh. I thought that time na ina-upsell niya ako. When you say upsell, ito yung nabentahan ka ng isang beses,
tapos bibentahan ka pa ng bibentahan. Nagets yung ibig ko sabihin? So, syempre, hindi naman po ako, hindi naman sa hindi po ako nag-iisip. Pero nung time na yun, sabi ko, ina-upsell ako nito eh. Gusto ako nitong magdagdag kasi kikita siya ng malaki. So, nung time na yun, ganun po ang mindset ko. Okay? Which is, mali pala. So, nagkaroon ako ng ganung klaseng mindset. Ang sabi sa akin ng mentor ko, ano ka ba? Isang beses lang naman ako kikita dyan. Pero after that, the rest of that income will fall sa'yo. Sa'yo na po yun. Kasi bakit guys? Nung natapos ko po yung 31 accounts ko, nakita niyo naman po yung mga results ko po, di ba? Shinare ko naman po yung mga results, mga kinita ko po dito, yung mga nangyari po sa akin sa ganitong klase ng business. Sobrang ganda po ng mga nangyari po sa akin. Correct? And because of that, I was able to achieve those because of 31 accounts. Alam niyo kung bakit? When our company started last 2006, okay, nagsimula po yung company po natin last 2006, no? When our company started last 2006, 18 years, 19 years na po tayo strong. Medyo outdated lang po yan kasi 2025 na ngayon. 19 years na po tayo. When ECOVI started, 2006, you know what guys? Ang lagi sinasabi sa amin nung time na yon, mag 7 accounts ka para maging milyonaryo ka. Kasi 2006 to 2015, ang sagad namin na accounts is 7 accounts only. Dito na uso yung 3 years, 4 years, magiging milyonaryo ka. So in short, nung time po namin, nung nag-start po ako sa ganitong klase ng business, okay, hindi pa po 60 plus accounts. Hindi pa po 31 accounts and above. 7 accounts lang. Okay? Uso nung time na to, yung 3 to 4 years, magiging Millionaires Club member ka. 2015 to 2021, ito yung panahon ng pandemic na, 15 accounts na po tayo. Okay? So dito na nauso yung 1 year MC. 1 to 2 years, nagiging Millionaires Club member. 1 to 2 years, kumikita ng malaki. And 2022 up to the present day, 31 accounts to 62 accounts. Actually, hanggang 64 pa po yan eh. Accounts above. Pero mag-focus lang tayo sa 31 accounts. Okay? So dito na ngayon nauso yung mga kumikita, yung mga nagiging Millionaires Club member na 3 months, 6 months lang, nagiging MC na kaagad. Okay? Diyan na nauso. Bakit? Can you imagine? Ang laki ng accounts. As compared sa amin before, na ang gumagana lang sa amin, 7 lang. Ang tawag pa na, anong time na yun, kung hindi ako nagkakamali, that's 57 plus thousand lang yung time na yun. That was a couple of years ago pa po kasi. Okay? So ako, I've started 2012 sa ganitong klase ng business. So masasabi niyo po na this is my 13th year. Tama, my 13th year sa ganitong klase ng industriya. So nakita ko before, yung dati na accounts, na numbers of accounts lang at yung results before as compared to the result today. So ang laki po ng pinagbago ng resulta noon sa resulta ngayon. Sabay mo pa ng online. Kasi bakit dati? Kapag kumita ka ng 30,000, 50,000 at my age at that time, kasi I was 18 years old, I was 17, 18 years old nung time na yon. Ang laki na nun. Nung time namin. Ngayon yung 100K, normal na bagay. Pag hindi ka nag 100K, tamad ka pa. Correct? So yung 100K sa isang buwan, sa community po natin, normal po yun. Ngayon. Kasi bakit? Because of the multiple accounts. And that's the reason why a lot of distributors or leaders and top leaders are earning big. So ladies and gentlemen, I'm going to share with you 5 reasons. These are my top 5 reasons bakit kailangan mo mag 31 accounts. Bakit kailangan mo mag multiple accounts right now. Okay? So I'm going to share to you 5. Ito po, sa totoo lang, medyo maybe some of you here may mga technical videos na pinapanood regarding sa technical side ng pagta-31 accounts. Maybe in-explain na sa'yo ng mentor mo, tapos hindi mo naintindihan. Ito ngayon ipapaintindi ko sa'yo ng sobrang simple lang. Okay? Kaya makinig ka ng mabuti. Especially to those leaders na hindi pa po nakakapag-31 accounts. Can you type there nakailang accounts ka na po? Pwede mo pa-type, no judgment. Kahit naka 1 account ka, i-type mo dyan kung nakailang account ka, okay lang po yan. Pwede mo pa-type right now. Kung nakailang accounts ka na ngayon. Ayan, 31, 17, 19, 2 po, 1, 5, 9, 31, 22, 32, 15, 19, 11, 10. Sobrang dami. So, some of you, natapos na yung 31 accounts. Correct? So, it's a good thing kasi bakit? Malalaman mo ngayon yung advantage since natapos mo yung 31 accounts. It's a good thing din sa mga hindi pa natatapos yung 31 accounts nila. Bakit?
malalaman mo ngayon na kapag tinapos mo yung 31 accounts mo, ano nga bang magiging advantage mo? Kasi bakit? Nung time ko po, hindi ko talaga magets yan. Ano yung time ko? Hindi ko talaga magets yan. You know what? Yung 31 accounts ko until now, 12 years nanganganak pa rin. So, sulit po ba yung naging investment ko 12 years ago? Sulit na sulit. Bakit? Hanggang ngayon, kumikita pa rin ako doon sa 31 accounts na in-invest ko. Ilang bagyo, lindol, sakuna, 2, 3 presidente na yata yung dumaan. Simula na nag-start po ako, up to now, na sino ng presidente natin ngayon, si Bongbong Marcos na, nanganganak pa rin yung 31 accounts na yun. Kumikita pa rin ako sa 31 accounts ko na yun. Correct? So, ladies and gentlemen, I'll give you 5 very simple reasons lang. Very simple reasons para mas maintindihan po ninyo. Reason number 1, much bigger potential income. Alam po natin na kapag nag-multiple accounts ka, ang lagi sinasabi sa atin ng mentors natin or yung nag-guide po sa inyo, kikita ka ng mas malaki kapag naka-multiple accounts ka. Okay? So number 1 reason, much bigger yung potential income. Kasi bakit? On paper, if you're going to compute the sagad income, when you say, what do you mean by sagad? Maxed out income ng per account. You know what? Sa isang account, ang pinakasagad, that's 864,000 pesos. Sa 3 accounts, that's 2.5 million. Sa 7 accounts, that's 6 million. Sa 31 accounts, that's 26.7 million. On paper. In short, kapag yung accounts ko, na max out ko, yung encoding, every day, every minute, every cycle. Okay? Pag na max out ko, magkano ang kikitain ko? Yan po, yung pinaka-max out. So alam naman natin, kahit grade 1, makakasabi, mas malaki kita sa 31 accounts compared sa naka 1 account ka lang. Correct? Kasi bakit? Ako naintindihan ko to nung nakita ko, nung kinocompute sa akin. Okay? So, ipapaintindi ko po sa bawat isa kung ano nga ba yung advantage. What if, let me give you an example, kasi medyo malulula ka dito sa computation po na to. What if naka-isang account ka lang? Let's compare 1 account versus multiple accounts. I-compare natin. Kasi for most of you here, baka hindi nyo alam na malaki ang nawawala sa inyong pera kapag hindi ka naka-multiple accounts. Kung naka-single account ka, kung meron kang tao sa left, tapos naglagay ka, for example, nalagyan ka na ng mentor mo sa kabila, sa left. May tao ka na or ikaw, nakapag-pa-join ka na. O may nag-avail na sa'yo na isa. Tapos naglagay ka sa right, magkano kikitain mo? Let's say, for example, let's use Neoverse package, for example. So, syempre, iba-iba yung package natin, pero gamitin ko lang Neoverse. So, say, for example, nilagay mo sa right, magkano kita mo? Direct referral na 5,000 pesos sa Neoverse package plus 1,800 sa pairing bonus. So, ang kinita mo doon is 6,800 pesos. What if naka 5 accounts ka? Tandaan nyo to Magic, these are, importante po to. 6,800 yung kinita mo. 1 account. Pero ang nag-join sa'yo or nag-avail sa'yo isa lang. Ang kinita mo 6,800. What if naka 5 accounts ka? Tapos lahat ng 5 accounts na yun, tinamaan. Kasi bakit? May mga kanya-kanyang downlines under. So what if 5 accounts? Isa lang din ang nag-join. Isa lang din ang nag-avail. Let's say for example, Neoverse lang din. So you know what? Ang kikitain mo, kung 5 account yung tatamaan, that's 5,000 plus 9,000 pesos na pairing. Bakit? Pang, 5 bangga ang tawag dyan. Or 5 blades. Okay? Ibig sabihin, pag sinabing 5 blades, 5 bangga. So, pag sinabing 5 bangga, 1/8 times 5. Isa lang ang nag-join, pero 5 account yung tinamaan. So, that's 9,000 plus 5,000 pesos. That's how much? That's 14,000 pesos. Kung naka-single account ka, 6,800 kinita mo. Kung naka-multiple accounts ka, say for example dito, 5 accounts lang, that's 14,000. Malaki difference? Ang laki ng difference. Bakit? Parehas kayo ng kinausap Tapos kasama mo, ikaw naka 1 account ka, yung kasama mo 5 accounts. Isipin mo, parehas kayo ng kinausap isa. Parehas yung nag-reject, parehas yung nang-block sa'yo sa Facebook, parehas yung kinausap mo, yung ni-refer mo sa mentor mo. Pero can you imagine magkaiba kayo ng income? Take note, we are just talking about 1 person only. Paano kung yung 1 na yan, dumami? Paano kung yung 1 na yan, naging hundreds, naging thousands, pagdating ng oras? Kasi bakit? On my organization, for the last 12 years, 8 to 9,000 people. Sa 11 to 12 years ko sa ganitong klase ng business. Ganun karaming tao. Can you imagine kung naka 1 account na ako? Siguro ang kinita kong almost 8 million pesos. Baka 2 million or 3 million lang. Pero dahil naka-multiple accounts ako, ang laki ng kinita ko. We are just talking about 1 person here. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang laki ng mababawas, ang laki ng mawawala sa iyong pera
kung hindi ka pa nakapag-multiple accounts ngayon. Kung hindi ka pa nakapagdagdag ng accounts. Bakit? You are treating this business as small time kung hindi ka pa nakapag-multiple accounts ngayon. So what I want you to, to understand is hindi lang to pang small time. Kasi kung pang small time lang to, edi sana nag-part-time ka na lang. Correct? Kasi bakit? Ang gusto natin, masagad mo eh. Gusto mo nga matupad yung mga pangarap mo eh. Correct? So this is just 1 versus 5 accounts. So if we're going to compute, okay, if we're going to compute 31 accounts, sa per level, ang tawag namin dyan, level by level. Sa first level, you know what? Kapag naka 31 accounts ka, 31 accounts has 32 slots. So yung 32 slots na yun, pupunuan mo yun ng tao. Say for example, natapos mo yung 31 accounts mo. Okay, natapos mo yung 31 accounts mo. Ganun ulit na example, Neoverse package. 5,000 direct referral each, that's 160,000. You know what, on computation, natapos mo yung 32 slots mo or yung 32 katao mo. Alam mo kung magkano kikitain mo? That's 304,000 pesos. 32 katao na nag-join sa'yo ng Neoverse lang. Hindi pa po multiple accounts ha. Hindi pa natin pinag-uusapan yung multiple accounts. What if yung 32 na leaders mo, tinapos nila yung 31 accounts din nila, kagaya mo? Okay? Alam mo kung magkano kikitain mo doon? That's 2.3 million pesos. Sabihin na lang natin, matapos po nila within the next 6 months to 8 months from now. Correct? Natapos mo yung 32 mo, na tinapos din nila yung 31 accounts nila, that's phase number 2. Hindi na tayo pupunta sa phase number 3 kasi baka malula kayo sa kitaan. You know what? Phase number 2, phase number 1, tapusin mo 31 accounts mo. Phase number 2, tapusin mo yung 32 slots na yan na makapaghanap ka ng 32 na mag-i-invest din sa'yo ng 31 accounts. Or tatapusin nila na yung 31 accounts. Bakit kailangan mo tapusin first yung 31 accounts mo? Mamaya explain ko kung bakit. And bakit matatapos nila yung 31 accounts nila ng mga leaders mo, mamaya explain ko rin kung bakit. So that's 2.3 million sa phase 2. Hindi pa natin pinag-uusapan phase 3. Ano ang phase 3? What if yung 32 na leaders mo, matapos din nila yung 31 nila at nag-31 accounts din lahat yun? Hindi na natin nag-compute. Ano ang punto ko dito? Ang punto ko dito, milyones po ang nag-aantay sa yung pera. Correct? The point is, hindi pwedeng mauna yung tubig sa lalagyan. Kasi bakit? Aapaw. Nagets yung punto? Hindi pwedeng mauna yung tao, saka yung lalagyan. Dapat mauna muna yung accounts mo, saka yung tao. Kasi the main reason kung bakit, di ba, binibigyan tayo ng blessing, kasi bakit? Handa tayo at ready tayo. Correct? Hindi pwedeng tubig muna bago timba. Mauna muna yung timba, saka yung tubig. Yun ang punto ko, bakit? Bibigyan ka ng maraming tao. And those people na ibibigay sa'yo, ready na yan. Alam mo ba, ito alam mo sabi sa, one of the very important words from my mentor na sinabi niya sa akin, nung nagsisimula pa lang ako, 12 years ago. Alam mo Kevin, yung taong para sa'yo, ready na sila. Nandyan na sila. Sabi ko, bakit? Paano naging nandyan na sila? Nandyan na sila. Hahanapin mo na lang. Kasi bakit? My organization grew from 8 to 9,000 people. Correct? And because, sino mag-aakala na yung mga tao na yun, buhay na yun eh. Nandyan na sila eh. Kailangan na lang nilang pumunta sa'yo. Correct? And paano sila pupunta sa'yo kung wala kang mapaglalagyan? The point is, bakit ko kinumpute yung pinakakikitain mo? Kasi ang bottom line, bakit hindi naging successful yung mga leaders? Ang nakikita mo ito. That's what you are seeing. What you are seeing is yung ilalabas mo. So bakit ko tinype dyan to 399? Kasi depende po sa packages na kukunin po ninyo. May mga packages po kasi tayo like OVI, yung mga policies po natin na aabot po ng almost 400, aabot ng almost 399,000 kapag natapos. So may mga packages naman po tayo na mga 200,000 to 400,000, matatapos mo na yung 31 accounts po ninyo. Ang punto ko, hindi ito yung gusto ko makita mo. Okay? Hindi ito yung gusto kong tingnan mo. Kasi kapag ito ang tinitingnan mo, hindi mo talaga matatapos 31 accounts mo. Okay? Kapag ito tinitingnan mo, you always think that it is a liability. Ang tingin mo lagi dyan, ang laking pera niyan. Hindi ko kaya yan. Ang tingin mo lagi dyan, ang laking pera, hindi ko kaya yan. Pero kapag ito tiningnan mo, maliit lang yung 300,000. Maliit lang yung 200,000. Correct? Bakit? Nakafocus ka sa magiging result. Nakafocus ka sa ibabalik. Okay? Yun ang gusto kong maintindihan po ninyo. Kasi bakit ako? If hindi ako nag-31 accounts, siguro hindi ko na-reach kaagad yung mga nakuha ko ngayon.
Siguro di ako nakapag-travel, siguro di ako nagkaroon ng dalawang sasakyan, siguro di ko na-enjoy yung lifestyle na meron ako right now. Kasi bakit? It's because of that 31 accounts na mas napadali, mas napabilis. Sabi ko nga kanina, least effort. What we want you to have is least effort. Kasi bakit? Pares lang kayo nang tayong kakausapin and it's all about numbers. Correct? Ako, engineering po ako. I always compute. Ilan yung ratio? What do you mean by ratio? Ilan ang kakausapin ko para makatagpo ako ng yes? Kasi bakit? Sa mga prospects natin, there's always a ratio. 10 kinausap mo, ilan yung nag-yes? Kung hindi ka skillful, maybe isa or dalawa. Pero kung skillful ka na, kagaya ni mentor, kagaya ng mga nag-guide po sa inyo, maybe 5 out of 10 nag-yes na kaagad. Correct? So, kino-compute ko. So, ilan yung masasayang, ilan yung matitipid kong oras? Ilan yung matitipid kong effort kapag naka-multiple accounts ako rather than just one? Kasi bakit? Kung ang kalaban mo naka-multiple accounts at ikaw naka-isang account ka lang, kailangan mo doblehin effort mo at taong sasali sa'yo para mahabol mo kinikita niya. Pero kung naka-multiple accounts ka, least effort lahat. Mas magiging madali, mas magiging mabilis yung result mo. So, ang goal ko, makita mo to. And dapat bilisan. What do I mean by, bakit kailangan bilisan mentor? Kasi bakit? Kapag binagalan po ninyo yung pag-multiple accounts, ito, let me give you an example. Ikaw to, that's you. May nag-avail na sa'yo, nilagay mo sa ilalim mo. Ang tawag dyan, downlines mo or leaders mo. So kapag nagdagdag ka ng accounts, kapag hindi ka pa nakapagdagdag ng accounts, saan ka magdadagdag ng accounts? Sa ilalim nila. So parang leader ka ng leader mo, di ba? Ito leaders mo. Yan o, leader mo yan. Leader mo to, di ba? So parang leader ka ng leader mo. Kasi bakit? Nasa ilalim ka niya eh. So mali yan. Maling approach yan. Kung hindi mo pa kaya yung 31 accounts ngayon, magdagdag ka muna kahit 3 or 2. Kung ano lang yung kaya mo. Kasi bakit? Doon ka na maglalagay sa ilalim mo. So makukompleto mo pa rin bakit? Dito ka na magdadagdag ng accounts, oh. So hindi masisira yung structures mo. Kasi bakit? Always remember, sa mundo ng ginagawa natin, sa industriya na meron na ginagalawan po natin, positioning is very important. Always remember that. Dapat nakaposisyon ka ng tama. Kasi bakit? If hindi ka nakaposisyon ng tama, masisira structure mo. Correct? Alam mo kung magkano pwede masayang? Millions pagdating ng oras. Ako, you know what guys? Nung time na nag-start po ako sa ganitong klase ng business, naka-isang account ako. Dito, nilagyan ko na ng tao. Kasi wala pang dagdag nung time na yun eh. So, dito na ako nagdagdag sa kabila. Alam mo, kumikita to ng malaki. Yung taong yun, na dapat slot ko, na dapat napupunta sa akin, napunta sa leader ko. Yung kinikita nun. So, sayang. That's the reason why, dagdagan mo na. Kahit 3, 2, 4, kung ilan lang yung kaya mo. Kasi bakit? Positioning is very important. Okay? Next, in correlation sa sinasabi ko. In correlation dun sa sinasabi ko. This is the best lifetime investment. Okay? So bakit ko sinabing best lifetime investment? Sabi ko nga kanina, 12 years na po ako dito. And yung accounts ko, kumikita pa rin until now. Okay? Yung accounts ko, sulit yung investment na nilabas ko. So bakit po siya investment? Kasi po, it gets money into your pocket. Asset po siya. Ito pong ininvest ninyo, itong sinalihan po ninyo, this is an asset or money-generating leverage asset. So hindi po siya liability ha. Kasi bakit? When you say liability, it takes money out of your pocket. But when you say asset, it gets money into your pocket. So ang goal natin, magpasok sa inyo ng pera. Hindi po maglabas ng pera. Kasi bakit? Bakit best lifetime investment po siya? Sa traditional business, alam naman po natin na kapag nag-traditional business ka, high risk. Correct? High risk sa traditional business kasi bakit? Trial and error ka. Tapos it cannot be done part-time. Pag nag-traditional business ka, kailangan focus ka, kailangan present ka. Correct? Malaki rin ang capital nito. Hindi ka pwedeng mga capital lang maliit lang dyan sa traditional business. Sa franchising naman, big investment naman. Correct? High risk, bakit? Ang laki ng lalabas mo, milyon. Longer ROI, it will take you 5 to 10 years para mabawi yung milyon na kinapital mo. And it cannot be done part-time. Kasi bakit ang sinasabi ng iba, Sir Kevin, ang ganda ng franchising. Oo, kung may milyones ka pang kapital. Stable yan. Hindi mo masabing stable. Taga Ortigas lang ako. Dito sa Ortigas, mayroon kaming street na tawag Strata. Sa Strata na yan, nung nag-pandemic, tandang-tanda ko pa, meron pa dyan Burger King tsaka KFC. You know what? Nung nag-pandemic, 2020, wala pang isang taon, sarado na yung Burger King at KFC.
These are well-known brands. These are well-known fast food chains. Kilalang kilala. Pero bakit nagsara? Tinamaan ng pandemic. Correct? Yung accounts natin, yung accounts ko, 12 years na. Ilang beses na pumutok yung Taal. Ilang beses na nagbagyo. Ilang beses na pumutok yung mayo namin dyan sa Bicol. Taga Bicol po ako. Okay, pero hanggang ngayon kumikita pa rin. Tama? So, franchising is good kung may pera ka o kung may sobra-sobra ka. Kaso nga lang, it will take you longer para mabawi. Matagal bawiin yan. Years. Sa online platform natin, bakit maganda? Low risk. Malaki po ba ang 200,000? Liit lang yan. Low investment. Correct? Huge income potential. Can you imagine, ang laki ng kinikita natin sa ganitong klase ng business, tapos 200,000, almost 300,000 plus lang? Uso ngayon. You know what? Bakit uso? Bakit magandang online platform po natin? Online business is really revolutionary. Bakit ko nasabing revolutionary online? Bakit ito yung pinaka-the best right now? Airbnb owns no hotels. And yet, they are the biggest accommodation provider. Yung Airbnb, wala silang sariling hotels or properties. Pero sila ang pinakamalaking accommodation provider sa buong mundo. Because of online. Facebook posts no content. And yet, they are the biggest social media platform sa buong mundo. Tama? Nagigets niyo pong ibig ko sabihin? Uber owns no cars. And yet, they are the biggest transportation service sa buong mundo. Uber, wala po silang sariling sasakyan. Pero they are the biggest transportation provider or taxi service sa buong mundo. Correct? Binili pa yung shares nila ng Grab sa buong Southeast Asia because of online. It's so revolutionary. Netflix produces no content initially. And yet, they are the biggest, watch platform on the internet right now. Because of what? Online. Sabi nga one of the richest men sa buong mundo, by the name of Bill Gates, anong sabi niya? If your business is not in the internet, then you're out of business. Kaya dapat yung business mo, nasa online. It's so revolutionary. That's the reason why a lot of you, nung nag-pandemic, anong tawag natin sa pandemic? It's the biggest transfer of wealth. Tama? Biggest transfer of wealth. Bakit? Can you imagine, ang daming businesses na sobrang nag-rise up because of what? Online. Business na dapat malulugi na, kaya lang because of online, nag-flourish pa. May mga businesses naman na hindi nag-adapt sa online, pero nalugi. Correct? Bakit? Hindi nag-adapt eh. Correct? Parang Nokia. Masyado nilang paninindigan yung kasabihan na if it ain't broke, don't fix it. Sabi ng Nokia. Hindi nga nila di ba? Wala namang broke. Hindi nga nila inayos. Kaso nga lang, hindi sila nag-evolve. That's the reason why kinain sila ng Apple, kinain sila ng Samsung. Correct? It's because of online. Kaya nga, it's so revolutionary na kung hindi ka sasabay right now, kawawa ka. Bakit? Change is the only constant thing in this world. Alam mo, sa dami ng explanation ko, pasimplahin ko na lang para mas maintindihan ninyo na mas maganda yung business natin. Bakit maganda to? I-compare na lang natin yung traditional business sa online platform natin. You know what? Umuwi ako ng Bicol. Umuwi ako ng Sorsogon last 2 years ago. Pag uwi ko doon, gusto ko talaga mag-real estate business. Yun talaga yung gusto ko. So, sabi ko, may tinanong ako yung friend ko. Sabi ko, paano ba yung real estate na yan? Kasi may mga sarili silang apartments, may mga sarili silang mga pinaparentahan. So, sabi niya sa akin, yung kapital namin dito sa apartment na to, ito 6-door apartment to, 6 million. 6 million yung kapital. Sabi ko, magkano kinikita monthly? 60,000. Sabi ko, 6 million pero 60,000 per month lang. Kasi bakit? 6-door, 10,000 pa renta nila kada pinto. Depende pa sa area, tapos sa material cost. I-compare mo naman sa easy business natin, 200,000 to almost 400,000 lang. Pero ang potential income, 26.7 million. Alam mo yung pangarap kong apartment business or Airbnb business, parang naglaho. Bakit? Ang nilabas ko dito, magkano lang. Pero ang kinikita ko 6 digits, mas malaki pa sa kinikita nilang apartment business na 60,000 per month lang. Tapos, hindi pa laging may renter. May sakit sa ulo yon. Anong sakit sa ulo nun? Paano kung may bagyo?
Paano kung masunugan? Paano kung may pasaway kang tenant na hindi nagbabayad? Tama? May overhead expenses pa yon. Nasirang tubo. Nasirang linya ng kuryente. Nasirang bubong. Those are overhead expenses na hindi natin nakikita at first sa traditional business. So sabi ko nung time na yon, sabi ko mas maganda pa pala to. Okay? So treat this, ako lagi ko sinasabi, no? Ang pagta 31 accounts, para kang bumibili ng property. Income generating assets ito. Hindi ito gastos. Kasi bakit ko sinasabi po ito? Kasi most of you here, nasabihan ng 31 accounts, ang tingin gastos. Correct? Kapag shinip mo yung mindset na yon, alam mo yung 31 accounts, maning-mani. Bakit? Sa may mga anak po dito, nagpapaaral po kayo, tama? Di ba kahit gipit na gipit ka na? Kaso nga lang kailangan ng anak mo, pang matrikula, pang baon, pang ganito. Di ba nagagawa ng paraan? Kasi bakit? Ginapang eh. Kasi ang thinking natin, kapag nakapagtapos ka, makukuha mo na yung mga pangarap mo, hallelujah. Tama? So ang tingin kasi natin ganun. Bakit pag mayroon tayong kapamilya na nasa hospital, every time na may kailangan sa gamot, kailangan ito ng doktor, pag hindi ito nabili, baka may mangyaring masama sa kaanak natin. Di ba kahit wala tayong pera, nakakagawa tayo ng paraan? Kasi bakit? Dudugtungan nun yung buhay ng kaanak mo eh. Bakit ito, dati walang pera, biglang a few minutes, biglang dumami pera? Bakit? It's all about the reason kung bakit mo siya. It's all about your mindset. Kung ano ba tingin mo dito. Kasi the main reason bakit 1 year na, 2 years na hindi ka pa rin makapag 31 accounts, ang tingin mo kasi dito, small time. Dapat baguhin mo yung mindset or yung tingin mo na yan ngayon. Kasi mali yan. Ang pagta 31 accounts ay para kang bumibili ng property. Why do we buy lots? Kasi pagdating ng oras, yung lote na yan, tataas yung presyo or papatayuan mo ng bahay. Bakit tayo kumukuha ng hulugang kondo, hulugang bahay? Kasi ang tingin natin, pagdating ng oras, magagamit natin, magiging useful siya. Right investment po ba ito? Oo naman. 12 years ko nang pinapakinabangan. It happened to me, it happened to a lot of people. Thousands of people na naging milyonaryo. Millions of people na kumita ng malaki. So it's a good investment. And number 3, mas committed ka. Ito, I wanted to say, I wanted to say this to a lot of people here na nakikinig, especially kung di pa tapos yung 31 accounts. Pansinin mo, pag hindi ka naka 31 accounts, parang wala kang pakialam. The real power of 31 accounts, alam mo kung ano? Commitment. Kasi baka yung nandito, sa mga naka 31 accounts, patype nga dyan 31. Sa mga naka 31 accounts, patype nga dyan, 31 accounts and above, patype nga dyan 31. These people, itong mga taon to na nagtatype ngayon, tingnan nyo, sa mga hindi pa po naka-multiple accounts. These people, alam mo kung bakit nasa Zoom yan ngayon? Naka 31 accounts yan eh. Kagagaling lang yan ng Meet Your Future kanina. Di ba, dalawang magkasunod yung event natin, pangalawa na to. Pero bakit nandito yan ngayon? Tingin mo, bakit? Commitment. Ang laki ng nilabas niyan eh. Naglabas yan ng more than 200,000. Kaya yan nandito, kasi commitment. Bakit yung iba sa inyo hindi makapag-attend ng Zoom? Okay lang. Essential lang naman eh. 9,000, 10,000 lang naman yung nilabas ko. Mali. Bakit most of the people hindi naging successful dito? Walang commitment eh. Hindi po. Dapat ang commitment mo dito 100%. Correct? Yung ibang hindi naka 31 accounts, okay lang, bawiin ko na lang next month. May sahod naman next month eh. Mali. Pero kung naka 31 accounts ka, pag sinabi ng mentor mo, may training bukas, ewan ko lang di ka mag-attend. Mentor, hindi talaga kaya. Meron bang recorded niyan? Hahanapin mo talaga eh. Kasi bakit? Malaki nilabas ko eh. Ano ang punto? 1 to 5 accounts, I'll try. 6 to 15 accounts, I'll do my best. 16 to 30 accounts, I'll do my very best. Dapat, I'll do whatever it takes. Correct? Kasi bakit? Gusto mo na yung commitment sa'yo ng company natin, all out. Pero ikaw, hindi ka all out. Always remember this, it always takes 2 to tango. This is 2 commitments. Hindi pwedeng commitment lang ng kumpanya. Kailangan commitment mo rin. Pwede ba to? Negosyo tayo, sa iyo puhunan, ako wala ako ilalabas, pero hati tayo sa kitaan. Pwede ba yun? Hindi. Dapat pares tayo mag-ambag.
The company is providing infrastructures, products, logistics, everything, payout system, may bibo pa tayo. Tapos ikaw, essential lang. Tapos gusto mo yumaman. Correct. You want an all-out result, maging all-out ka rin. Kasi malabo eh. Malabong all-out ang ibigay sa'yo kung ikaw mismo hindi all-out. Kasi bakit? Ako, nag-all-out ako. Yung mga mentors ninyo, nag-all-out yan. Kaya yung resulta nila, all-out din. Kasi bakit? Nag-31 accounts yan eh. Bakit madaming tao nag-fail or nag-quit dito? Alam mo kung bakit? Pansinin mo, yung mga single account lang, 1, 2 months, 3 months, wala na. May masasabi pa yan. Kasi bakit? 18 to 29, yung mga naka-enterprise, yung mga naka-neoverse, madali mabawi eh. Pero ito, it takes time para mabawi. Medyo may sakit eh. I want you to have that owner's mentality. Kasi bakit? Kapag mataas yung tinaya mo, nagkakaroon ka ng owner's mentality. Ano ba ang owner's mentality, Sir Kevin? Napakasimple lang ng owner's mentality. Pumunta ka sa isang butik. Ang sarado ng butik, 8 p.m. Dumating ka, 7:50. Anong sabihin sa'yo ng sales lady? Sir, sarado na. Baligtarin natin yung scenario. Pumunta ka ng butik, ang sarado ng butik, 8 p.m. Dumating ka, 8:10. Pero ang inabutan mo yung may-ari. Anong sabihin sa'yo ng may-ari? Sige sir, bukas pa kami. Ang tawag doon, owner's mentality. Kasi bakit? Yung sales lady, nagtatrabaho lang naman siya doon eh. Hindi naman niya yun pagmamayari. Pag umuwi yung sales lady or yung empleyado, hindi na niya iisipin yung negosyo na yun or yung pinagtatrabahoan niya. Pero ang negosyante, ang may-ari, umuwi ng bahay, iniisip pa rin niya yung business niya. That's what you call owner's mentality. Correct? Hindi pwedeng, mentor ikaw na bahala. Kapag naka-31 accounts ka, gagalaw at gagalaw ka. Magkukumit at magkukumit ka. Yun ang pinakapunto doon. And the main reason bakit hindi naging successful yung ilan sa mga leaders na nandito, wala namang kasing commitment, wala namang sense of ownership. Kasi bakit? Ang baba ng taya eh. Subukan mong tumaya ng malaki kung hindi ka kabahan. And itong itataya mo dito, hindi po to sugal. Kasi when you say sugal, 50-50 yan eh. Sinong nag-online sugal dito? Siyempre, walang aamin. Ang sugal, 50-50. Worst, kapag nag-online sugal ka, baka nga 10:90% pa eh. 10% yung pwede kang manalo, 90% pwede kang matalo. Correct? Akala ko ba ang sugal 50-50? Pero mentor, Sir Kevin, ito po ba ay sugal? Hindi po to sugal. Kasi wala pong sugal na tinatrabaho. Ang sugal, umaasa kang mananalo ka na pwedeng panalo or pwedeng talo. Kasi bakit? Nilagay mo yung taya mo, pwedeng talo, pwedeng panalo. Aasa ka. Pero ito, nagtaya ka, pero trinabaho mo, hindi talo yun. Kasi bakit? Ang magiging talo, nasa sayo yun. Tatrabahuin mo ba o hindi? Kasi kapag tumigil ka, talo ka. Always remember this. Nobody fails in network marketing. People quit, that's why they fail. Walang nag-fail sa ganitong klase ng industriya. Tumitigil lang yung iba, kaya sila nag-fail. Nagigets po ba ninyo? And bakit ka tumitigil? Konti lang taya mo eh. Wala ka namang commitment eh. Wala ka namang binitawang salita. Correct? Wala ka namang sense of ownership. Ang tingin mo dito, putyo-putyo lang. Correct? So, kung ang tingin mo dito is big time, then tumaya ka ng big time. Bakit? Along with that, magiging role model ka eh. Are we handling people here? Yes. We are handling a lot of people. And this is leadership. Like ko nga sinasabi sa mga leaders ko, leadership is not an act or a position. Leadership is not a position or a title. It's an example and an action. Correct? It's an act and an example. Correct? Gusto niyo po ba ito? Tanungin ko po kayo. Gusto niyo po ba lahat ng leaders po ninyo 31 accounts din? Ang sagot, yes. Naka 31 accounts ka na po ba? Kasi bakit? We are in the business of, we are in the copy business. Monkey see, monkey do. Ang hirap pagawin yung isang bagay sa ibang tao kung ikaw mismo hindi mo nagawa. Di ba least effort? Least effort kapag nagagawa mo. Tama mali. Ang isang nag-gym, hindi niya kailangan explain na nag-gym siya. Kita naman sa katawan eh. Tama? Kita naman sa katawan eh. Kailangan pa ba niya i-explain na ganito gawin mo? Masusunod ka po ba doon? Yes. Kung gusto mo rin maging ganun yung katawan mo, oo naman. Kita mo sa kanya eh. Tama? Gusto mo po ba yung leaders mo multiple accounts din? Dapat ikaw naka-multiple accounts ka rin. Kasi bakit? We are role models here.
dapat tayo, yung gusto natin mangyari, gusto mong mag-create ng agila, dapat ikaw mismo, agila ka. Paano ka makakapag-create ng agila kung ikaw mismo manok? Leader, mag 31 accounts ka ha. Ikaw mentor, naka 31 accounts ka na, hindi pa. Mahirap yun. Mahirap mag-create ng isang something kung yung kine-create mo, hindi ikaw yun. Tama? You must be that person. Kasi bakit? We are in the business of para tayong mga artista. A lot of people are eyeing on us. Sino yung mga taong yun? Yung mga hindi naniwala sa'yo at yung mga leaders mo na mga naniwala sa'yo. Dalawa nakatingin lagi. Yung isa, inaantay kang bumagsak. Yung isa, ina-idolize ka. So, sa mga nandito po, no, bakit ka nag-join? Kasi at some point, may nakita kang nagkaroon ng resulta. Correct? At some point, may nakita kang na bago yung buhay, kumita ng malaki, kaya ka nandito ngayon. Kasi you're being sold by that vision, na yung vision na yun, mangyari din sa'yo. You're being sold with that story na naging successful. Pagdating ng time, kaninong story ang ibibenta mo? Story pa rin ba nang nakapag-invite sa'yo? O story mo? Paano magiging ka-meaningful yung story mo kung ikaw mismo wala kang resulta? Kung ikaw mismo hindi ka pa naka 31 accounts? So you need to make your story meaningful. Para kapag ikinuwento mo, yung story mo na yan, because of 31 accounts, kumita ka ng malaki, meaningful. Okay? Be a role model, guys. Dapat role model tayo. Kasi bakit? May mga inahandle lang tayong tao. So kapag ikaw, role model ka, mas madali lang. Diba, minsan, ang hirap pa sundin. Parang ito, kung ano nakikita, yun ang sinusunod. Tama mali. Ang hirap pa sundin ng isang tao kung ang pinapakita mo sa kanya, mali. Ito yung sinasabi mo. Pero ito yung nakikita niya. Tingin mo, anong susundin niya? Yung nakikita niya, hindi yung sinasabi mo. It's not what you say, it's what you do. So you need to walk the talk. Hindi pwedeng puro salita lang. Walk the talk. Kikita ka pala ng malaki. Sinabi mo sa mga kamag-anak mo, kikita ka ng malaki. Panindigan mo na. Isagad mo na para kumita ka talaga ng malaki. Magkahiyaan na eh. Ang sabi sa akin ng parents ko nung nag-join ako dito, wala siyang mangyayari dyan. Ang sabi sa akin ng mga pinsan ko, ng mga kaibigan ko, power ka pa dyan eh. Di ba? Nag-aral lang sana tayo, tinapos mo lang sana engineering. Tama. You know what happened to me? Yung mga classmates ko ngayon, yung mga dating nangungutya sa akin, ayun, yung iba 3 na anak. Ang hirap pa rin ng buhay nila. Yung iba, di nga makaalis-alis sa home province namin. Ganun pa rin yung buhay. Pero I was able to experience a lot at a very young age because of this. Bakit? Sinagad ko eh. And gusto kong may mangyari talaga sa akin dito. And I always tell people, nandito ka lang din naman, isagad mo na. Kasi bakit? In order for you to get that full experience, dapat nakasagad ka. You want that full result? Then go for the, full investment. Isagad mo rin para magka-result ka talaga ng todo. Alright? And be a role model to your future downlines. Number 5, bigger psychological wallet. So kapag naka 31 accounts ka po, at ang kausap mo sinasabi na ang mahal naman ng essential, ang mahal naman ng enterprise, 29,000. Tingin mo, mahal ba yun sa tingin mo? Mura na lang yun sa tingin mo. Bakit? Natapos mo nga yung 31 accounts eh. Correct? Kung naka 29,000 ka, tapos ang hirap mong nakuha yun, niloan mo pa, inutang mo pa, di ba? Kasi ang tingin mo, yun lang ang kaya mo. Pag may nagsabi sa'yo na, ang taas naman ng 29,000, hindi ko kaya yung enterprise. Correct? Ang sasabihin mo, nga, ang taas eh. Ako nga, nahirapan din eh. Paano mag-multiple accounts yun? Ang baba ng psychological wallet mo eh. Pero kung ikaw, nagawan mo ng paraan yung 31 accounts, di ba natapos mo yung 31 accounts, ang tingin mo dun sa nagsasabi sa'yo, malaki yung 29,000, ang liit lang yan, ako nagawa ko ng paraan eh. Correct? Pag may kausap ako empleyado, ano ka ba? Ang tingin mo sa 29,000, malaki? Ako nga, nung nagsimula ako dito, estudyante, wala akong pera, natapos ko yung 31 accounts. Ikaw pa kaya empleyado ka? Ikaw pa kaya OFW ka? Ako, nag-start ako dito, nag-aaral pa lang ako. Ganun ang bagsakan ko. Bakit? Nangyari sa akin. With conviction, with diction. Bakit? Ginawa ko eh. I walk the talk. Ginawan ko ng paraan. Kasi bakit? Lahat ng lumalabas sa atin, sa bibig natin, pera.
may conviction yun. Bakit? Nangyari sa'yo eh. Ginawa mo eh. Tumaas yung psychological wallet mo. Bakit? Ang tingin mo sa 200,000, maliit. Bakit? Nagawan ko nga ng paraan eh. Ito yung binalik sa akin eh. So therefore, yung 31 accounts, maliit yan. Correct? So ito, para mas maintindihan po ninyo yung psychological wallet. Once you go Apple, you never go back. Sa mga naka-Android phones po dito, tapos nag-upgrade ka to iPhone. Di ba ang hirap bumalik? Hindi ka na babalik doon sa Android na mid-range phones mo. Bakit? Naka-Apple ka na eh. That's what you call psychological wallet. Anong nilalook forward mo? Yung next model doon sa iPhone na meron ka. That's what you call psychological wallet. Kung naka-enterprise ka right now, anong nilalook forward mo? Madagdagan yung enterprise mo, maging 10 accounts, 15 accounts, up to 31 accounts. Correct? Kasi bakit? Bigger psychological wallet yun. At kapag tumataas yung psychological wallet natin, mas lalong tumataas yung effort natin, mas lalong lumalawak yung pangarap natin, mas lalong lumalaki yung pananaw natin, mas lalong tumataas yung confidence natin. Correct? Kasi bakit? Pumunta kami ng, kailan ba yun? Last year, pumunta kami ng El Nido, nagstay kami sa Seda Hotel. Seda Hotel is one of those 5-star hotels sa El Nido, sa Palawan. Alam mo, nung na-experience ko yun, sabi ko, grabe. Correct? Kung sanay ka sa medyo 3 hours sa Sogo, tapos nakapunta ka dun, iba. Iba. So, tataas na ngayon yung psychological wallet mo, mas magsusumikap ka pa para lagi mong ma-experience yung mga bagay na yun. Para lagi mong makamit yung mga bagay na yun. Correct? Parang pag ikaw nakapag-business class seats ka na, ang hirap, di ba? If you're passing through those seats, tapos pupunta ka na ng economy seats. Sabi nga ni Steve Harvey, do everything to fly first class. Bakit? If you fly first class, tapos next time nag-economy ka, it's hard to pass through those seats. Kasi bakit? Pagpasok mo ng aeroplano, alin na mauuna? Yung business and first class seats, dadaanan mo yun eh. Kasi sa dulo yung economy. So in short, your brain will work something out para makapunta ka ulit dun sa first class or sa business class. That's what you call psychological wallet. And yun ang gusto natin marating mo. Bakit? Kung estudyante ka, normally, sa mga estudyante na dito nagsimula, di ba nung nagsisimula ka pa lang, nag-join ka, for example, Essential, Enterprise, yung mga mababang accounts, pansin mo ang market mo kung sino. Sino market mo? Estudyante rin. Mas mababa rin sa'yo. Correct? Pero pansinin mo, sa mga, ako nung nag-31 accounts ako, kumita na ako ng malaki, kaya ko nang kumausap ng manager. Kaya ko nang kumausap ng kumikita rin ng 6 digits. Kaya ko nang kumausap ng mas mataas sa akin. Bakit? Pares lang kami ng income eh. Or mas mataas pa kinikita ko sa kanya. That's what you call psychological wallet. Kasi bakit? Yung market mo nagle-level up rin. As soon as you level up, your market also rises. And kapag yung tawag nito, yung consciousness mo tumataas, yung mga bagay, yung mga nasa paligid mo tumataas din. Alright? So, that's the main reason bakit kailangan mo gawa ng paraan to. At ang gusto ko, maging maliit sa'yo, yung 31 accounts na yan. Alright? So, here's the point. The point is, iba mag-isip naka-31 accounts. Iba ang galaw ng naka-31 accounts. And I always tell people this, dream big dreams. Mangarap ka ng malaki. Nandito ka na lang din naman, isagad mo na. Tama? You're here to get your dreams. So since you're here to get your dreams, then might as well achieve it. Correct? Kasi nandito ka lang din naman, para to pa rin yung pangarap mo eh. Bakit hindi? Ito question sa mga nandito. Tanong din to sa akin ng mentor ko when I started. Kung gusto mo makuha, kung yung pangarap mo, medyo, lahat naman po tayo may pangarap. Lahat po kayo may pangarap. Kailan mo gusto makuha? Matagal or mabilis? Lagi sinasabi ng karamihan, mabilis. Sooner. The sooner the better. Bakit? Ang kalaban mo dito, time. Yung pagiging mainipin mo. So if you want to achieve those dreams sooner, you must act faster. Kaya mo tapusin agad talaga yung 31 accounts in order for you to reach that. Kasi bakit? Ito yung vehicle mo to that eh. Like ko sinasabi, kung gusto mong makarating ng Metro Manila, galing kang Bicol, kung maglalakad ka lang, siguro it will take you a couple of days or weeks. Pero kung nagbabas ka,
siguro it will take you 12 hours to reach Bicol to Metro Manila. Pero kung naka-aeroplano ka, 45 minutes lang to 1 hour, nandun ka na sa Manila. So why do we choose the faster route? Kasi bakit? Ano yung masasave mo? Time. We want time to spend it with our loved ones. To spend it with ourselves. To spend it sa mga gusto mo gawin sa buhay. Bakit right now, for most of you here, OFWs especially, you're trading your time, money, effort, pati katawan mo for money. You're trading that para, di ba, makapagpadala ka sa family mo sa Pilipinas, para pagdating ng oras, makapag-ipon ka, makapagpaayos ka ng bahay, makauwi ka. Can you imagine you're trading that para lang doon? So, kailangan mong bilisan lalo. Bakit? May nag-aantay sa'yo sa Pilipinas. May nag-aantay sa'yo yung family mo. You know what? I just turned 30. Nitong December, last December lang, I just turned 30. And ang dami ko na-realize na iba pala kapag 30 ka na. Actually, maaga naman ako nagseryoso. 18 pa lang ako, 20 years old pa lang nagseryoso na talaga ako. And looking back sa mga nangyari po sa akin for the past couple of years, sabi ko buti na lang nagseryoso ako agad. Bakit? Pauwi ako ng Bicol this coming Wednesday and birthday ng mother ko, nagagawa ko yung mga ganong klaseng bagay. Siguro kung di ako nag-decide agad, siguro di ko to nagagawa ngayon. Siguro di ko na-experience yung mga lifestyle na na-experience ko right now because of this. So, here's the thing. We all have one shot in this world. Isang shot lang after nito. Hindi natin alam, who knows kung hanggang ilan lang edad natin dito sa mundong to. Kaso nga lang, we can make it more meaningful starting today. Kasi bakit? We only have 5 senses. In order for you to enjoy that 5 senses, meron palang 6 sense. Anong 6 sense? Pera. Mas nai-enjoy ng lahat natin yung mga bagay-bagay kapag may pera tayo. And paano mo magagawa ng paraan yung pera? Of course, you also need money for it. Kaya gawa natin ng paraan kaagad. Kasi bakit? It will reward us pagdating ng oras. Sabi ko nga lagi, anong kapital mo? Gusto mo maraming pera? Makapital ka ng pera. Kung gusto mo ng maraming laway, puhunan mo rin laway, balde-balding laway din ang ibabalik sa'yo. Here's the thing. Itong ipinakita ko po, those are just 5 simple reasons. Okay? Kung ikaw, naintindihan mo, na-internalize mo, bakit mo kailangan gawin, ngayon pa lang mangarap ka na ng malaki. Sa mga nandito po, hindi ko na po i-share yung mga options. May mga nag-join po dito sa inyo from Empowered Consumerism, may mga products, maybe some of you nag-join OVI, ayan po yung mga products, here are your options. The goal is, after po nito, okay, after po nitong presentation po natin, ang goal lang po natin, okay, is makompleto mo yung 31 accounts mo. Kaya after po nito, kausapin mo po yung mentor po ninyo, mentor, ilang accounts na lang ba ako, ilan na lang kulang, ano bang pwede natin idagdag, easy buy, may products ba, or OVI, may insurance lang, ano bang pinaka the best. So talk with your mentors, sit down with them, ano ba yung kailangan kong gawin para matapos ko siya kaagad. What are my options? Kapag nadagdag ko ba to, na accounts na to, ilan yung papasok sa akin na income? You must be able to compute. Kasi ako guys, nagko-compute ako. Panalo ba ako kapag naglabas ako? Ilang tama ba to? Kausapin mo mentor po ninyo. Kasi guys, may mabilis na paraan. Okay? Na hindi ka maglalabas ng sobrang laki, susulitin mo yung ways to earn para at least may babalik sa'yo. Tapos, may mga products ka pa po na papaikutin. Guys, diskarte lang po yan. It's all about computation. It's all about planning. It's all about your decision right now. You know what? Maniwala ka sa akin. Baka February pa lang. Itong month pa lang na to, tapos mo na yung 31 accounts. Baka March pa lang, tapos mo na yung 31 accounts. Baka ngayong week matapos mo na kaagad yung 31 accounts mo. Hindi mo lang naiintindihan, hindi ka lang nagko-compute, hindi ka lang nagtatanong, at hindi ka lang nagpapatulong. Talk with your mentors, tapusin mo po yan. Mix and match lang po yan ng mga packages po natin. Parang Jollibee lang yan. Mix and match. Ang importante, makompleto po ninyo yung 31 accounts. Kaya with that, thank you so much guys. Huwag po muna kayong aalis kasi bakit? Meron pa tayong mga magsasalita dito, mga sharers po natin. With that, thank you so much. I hope natuto po ang lahat at na-realize mo kung gaano ka-importante na mag-31 accounts ka po ngayon. Kaya pa-type naman dyan, 31 accounts. Kaya, thank you so much guys. Back to you, Miss Jessica De La Cruz. All